ito lahat itong ano na ito ay para sa atin lahat ito eh. Na nagkaroon tayo ng anak kung paano panghawakan ang biyaya ng Panginoon. Okay, let's pray. Lord, maraming po salamat ulit sa hapon na ito, Ama. Pinupuri ka namin ang mga pinasasalatan ka sa oras na ito. Salamat ulit sa oras na ito kung nandito ulit upang mag-share kung paano, how to handle the blessing in our life, Panginoon. Maraming po salamat sa hapon na ito. Nawa ang bawat salita mo sa oras na ito, ipaunaw mo ang bawat isa sa amin. At ito, aral na ito ay para sa lahat, Panginoon. Maraming po salamat sa hapon na ito. Pinupuri namin, pinasalamatan sa Panginoon Jesus tayo magsabi na namin. Amen. Yes. Thank you, Lord. Hello. How do you handle the blessing in your life? Paano mo hinahawakan ang mga biyaya sa iyong buhay? Ito ay makikita, mamaya ko na babasahin, pero bibigay ko yung verse. Agyo 1:6. Pero mamaya ko na babasahin yun. Kasi, ano yun eh, marami yun eh. Di ba ang anak natin ay pagpapala, di ba? Ang lahat ng anak ay blessing yan na lumabas sa mundo ito. Kaya lahat ng anak yan ay blessing lumabas sa mundo ito. Kapag na-mishandle natin ang mga anak ko, sa dulo ay nagiging problema. Dahil na-mishandle ng mga anak eh. Kaya minsan nabarkada yung mga drug addict kasi nakasama niya mga toxic people na. Dati hindi nagmura, ngayon marunong ng magbura. Diba? Marunong ng pastusin ng magulang, hindi na kalang magulang, sinisigawan niya ang magulang, at pagkatapos pinapahiya pa ng maraming tao. Bilang magulang, alam kung bakit napisandin ang parents sa mga anak niya. Paano? Ang magulang ay hindi nagbibigay ng value sa discipleship sa kanyang anak. Hindi niya binibigyan ng pagsamba sa Diyos. Ang parent ay hindi naging model sa mga anak. Ang magulang ay nakatutok lang sa material na bagay. Naibibig mo naman yung mga anak mo sa magandang paaralan, pero pagdating sa hindi mo naman na-educate sa pagdating sa pagsamba ng Panginoon ay pagdating sa salita ng Diyos. Tama ba mga kapatid? Blessing ang talagang pagkakaroon ng anak. Blessing ang pagkakaroon ng anak, pero matuturn itong curse kapag na-mishandle mo ang mga anak. Kapag pinagpala tayo ng anak, dapat natin ingatan hanggang paglaki niya. Paglaki niya na magiging obedient and godly person. Tama ba? Because you handle well the blessing given to you. Kaya kung pinagpala ka, kung anong pagpapalang hinawakan mo ngayon, you are responsible, because if you are not responsible in handling the blessing, yun ang magpupunta sa pagiging sumpa. Curse. Kaya mga magulang, dapat gabayan natin ang mga anak natin sa paglaki. Patungo sa buhay na totoo at buhay na godly. Paano nagabayan ang mga anak?
Minsan kasi, pasaway din ang magulang eh. Kaya makikita natin, everything that we possess are God-blessing. For example, oras dati, oras mo ay nilustan lang. Oras na ginagamit mo nga bagay na walang kwenta, walang kabuluhan. Ang oras ay tandaan natin ay blessing yan sa Diyos. May order ang buhay mo sa Diyos. Sa paggamit ng oras, may oras kapag nagdebosyon, may oras kang magpipray. Ang oras ay una paragi kay Lord. Amen. Pangalawa, ang katawan natin ay blessing ng ating katawan. Marami din kabataan na masakitin hanggat hindi na antok ay nagpupuyat. May consider pa yung nagtatrabaho. Ay wala nang kinikita, ay nagpupuyat pa. We are not a good steward from our body sometimes. Kaya, pag nagkasakit tayo, nagsasuffer din ang ating pamilya. Tama ba, mga kapatid? Sa halip na blessing, nagiging burden, pabigatin tayo sa ating pamilya. Nakita ninyo, mga kapatid, we are responsible handling our body. Lahat ito ay oras na, lahat ito ang oras una si Lord. Sa ating katawan, take care your body para kay Lord. Nagsiserve ka na hindi pasakitin. Pangalawa yun. Pangatlo, sa pananalapi para mahusay kang mag-ipon. Mahusay kang gumamit ng pera na hindi ka watas. At ibukod mo para kay Lord. Magbukod ka rin para kay Lord. Amen. Ang ilan sa atin, ang piling na natin lahat yun. We are mishandling the blessing. Kahit kumikita kang malaki, kapos ka pa rin. Kapos ka pa rin. Kahit tumakal ka araw-gabi, kapos ka pa rin. Kahit linggo kang naghahanap buhay, kinakapos ka rin. That is curse. Sumpayan. Kaya nagtatrabaho ka para mabayaran ng mga utang mo, sumpayo. Kung makita ang pagbayad na ng utang pero wala ka na sa mishandling sa mishandling busy ng God. Ito ay mishandling God ay nag-atin ito sa ating sumpa. Si Kristo ay naging sumpa para magpalain tayo. Noong pinagpala na tayo, matakaw na sa pagpapala. Nakalimutan ng mga officer. Napabayaan ng sirko, napabayaan ng mga responsibilidad mo bilang leader. Kaya mapapansin niyo mga kapatid, hindi ka makakahong kahit anong gawin mo, kung iwanan mo lahat ng gawain mo, magtatrabaho ka o kumikita, kinukulang ka pa din. Kaya hindi ka responsible sa pagbabalik para sa Diyos. Hindi ka naging responsible dahil sa pamilya kay Lord. Hindi ka responsable sa katawan mo, kaya lagi kang nagkakasakit. Sa halip itulong mo, magpupuyat ka sa online gimpa at saka sa Facebook. Diba? Yung iba ay wala na silang koneksyon sa church. Puro trabaho, puro pamilya, naghahanap buhay, kapos pa rin. Kasi, kaya nakita natin kapag nag-mishandle mo ang blessing, nagiging curse ito. Totoo yan. Pag na-mishandle mo talaga, ito kasi lahat ito ay galing sa kay Lord. Dapat lang kung ipinipis tayo ni Lord, importante at lumapit pa tayo sa Kanya. Dahil ang Lord, pag nakasama na natin, hindi natin maubusan. Hindi tayo mawawalan ng pira, hindi tayo ibang blessing natin laging nandiyan. Basahin mo yung Hagi 1:6. Marami naman kayong inaasik, ngunit kukunti lamang ang inyong ani. Nakita nyo? Marami kong itinig, pero kukunti ang inyong ani. May mga pagkain na kayo, ngunit kukunti naman na hindi kayo mabubusog. May anak ang kayong
iniinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. Kasi laging kulang eh. May damit kayong naisinusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga ang manggagawa, ngunit kinukulang pa rin tayo. Normal, lagi tayong kinukulang kasi nakalimutan natin ang blessing ni Lord yan. Dapat pag tayo, magpatuloy lang tayo sa Panginoon. Huwag huminto sa panalangin. Sabi ng 1 Thessalonians ay 5:17, sabi nga pray continually, pray without ceasing. Yan ang importante. Kasi yan ang susi ng pagpapalaan panalangin, mga kapatid. Kaya ito ngayon ang 100 blessings. Mababasa natin sa Santiago 1:17, lahat ng mabuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos. Tama ba? Siya ang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag at kahit pabago-bago, paiba-iba ang aninuman. Ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago kailanman ang Diyos. Totoo yan, hindi nagbabago ang Diyos kailanman. Kaya makikita natin ulit sa 2 Corinthians 9:8, ang magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ay higit pa sa inyong mga pangangailangan. Para sa lahat ng bagay ay lagi ninyong matulungan ang iba. Napakaganda mga verse ang binigay sa akin ng yan, ito ang 100 blessing ito ng Panginoon. Ito. At saka mababasa natin ulit sa 1 Peter 5:6. Kaya magpasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos dahil darating ang araw ay pangaralan ninyo kayo. Amen ba mga kapatid? At saka ito, last, sa bababasa natin sa, marami ito kasi, 30 ito, pero ang inilagay ko lang 5 lang, 4 lang. 30 ito, na 100 blessing ito, 30. Pero ito lang yung inilagay ko. Bababasa na, mayroon pang James, mayroon pang Deuteronomy 8:18, ito ngayon, Romans 12 to 13 to 14. Sabi nga raw, dahil may pag-asa kayo sa buhay, magtiis kayo sa mga paghihirap at laging manalangin. Natandaan niyo, lagi tayong manalangin mga kapatid. Kasi ang importante, alam mo, kahit minsan nagmamaniw ako, muntik ako mag-disgrasya, Lord, salamat Lord, dahil proteksyonan mo ako. Dahil nag-pray ka eh. Ngayon, lumalabas ka, hindi ka nag-pray, minsan may sagabang sa ating buhay. Kaya lagi tayong pag-gising natin sa umaga, mag-pray tayo. Kasi ang pray, ang protection natin kay Lord yan, lahat yan. Dahil ang prayer talaga, napaka-powerful talaga ang prayer. Number 13 ng Romans, tulungan ninyo ang pinakabanal na Diyos na nangangailangan at patuloy ninyo sa inyong mga tahanan at walang matutuluyan. 14. Idalangin ninyo sa Diyos na pagpapalain ang mga taong umuusig sa inyo at pagpapalain sila sa halip ng susumpain. Yung umuusig sa atin, pagpalain natin, wag natin ang sumpatan. Ipag-pray pa natin. Kaya napakabuti talaga ang Panginoon. Kaya ito lamang po, purihin natin ang Panginoon. Thank you Lord.